Naisip mo na ba na ang MGA binhing paghihimagsik laban sa Diyos na itinanim libu-libong taon na ang nakalilipas ay umusbong pa rin hanggang ngayon? Ang kasaysayan ng MGA dakilang lungsod na lumabag sa Diyos, simula kay Nimrod at sa Toreng Babel, ay maraming may tuturo sa atin. Manatili sa akin sa susunod na ilang minuto upang maunawan ang mahahalagang aral para sa ating henerasyon. Si Nimrod, ang makapangyarihang mangganggaso sa harapang Panginoon, isang taong may dakilang ambisyon at kasanayan, na ang panggalan ay umalinggaw-nggaw sa MJ panahon bilang kasing kahulugan. Ang paghihimagsik laban sa Diyos. Ang kuwento nito, na nakatala sa MJ pahinang Biblia, sa aklatang Genesis, MJ Kabanata 10:11, ay isang nakakaintriga na kuwento na nagbabalik sa atin sa simulang sibilisasyon ng tao, sa ilang sandali matapos ang malaking baha na tumakip sa mundo. Si Nimrod ay apo ni Ham at apo sa tuhod ni Noe, isang direktang inapong MGA nakaligtas sa malaking baha. Namumukod tanggi siya sa kanyang MGA kontemporaryo bilang isang malakas at charismatic na pinuno, isang taong may aksyon at determinasyon. Sinasabi sa atin ang Biblia na nagsimula siyang maging isang makapangyarihang tao sa lupain. Isang makapangyarihang mangganggaso na ang katanyagan ay lumaganap sa malayong lugar. Ngunit hindi nasisiyahan si Nimrod sa pagiging isang mahusay na mangganggaso. Nagkaroon siyang mas malalaking pangarap. MGA ambisyon na higit pa sa pangganggaso. Nais niyang magtayong isang imperyo, magiwan ang kanyang marka sa mundo. At kaya naging tagabuo din siyang lungsod. Binanggit ang Biblia ang 4 na lungsod na naging simulan kaharian ni Nimrod. Babel, Erek, Akkad at Kalne sa lupain ng Shinar na nang maglaon ay nakilala bilang Babylon. Ang MJ lungsod na ito ay naging MJ sentrong dakilang kapangyarihan at impluensya. MJ patunay ang husay at determinasyon ni Nimrod. Ngunit sa Babel na iniwan ni Nimrod ang kanyang pinakamatagal at kontrobersyal na pamana. Doon niya pinanggunahan ang MJ tao sa isang mapanggahas at punong pagmamalaki na proyekto. Ang pagtatayong isang tore na abot sa langit. Isang tore na magiging simbolo ang kadakilan at kapasidad ng tao. Isang monumento ang paghihimagsik laban sa Diyos. Sinabing MJ tao sa Babel, halika, tayo'y magtayong isang lungsod at isang mugna ang tuktok ay abot sa langit. At tayo'y gumawang panggalan para sa ating sarili, baka tayo ay magkalat sa balatang lupa. Nais nilang gumawang isang panggalan para sa kanilang sarili upang malala at humangga sa kanilang MJ nagawa. Nais nilang patunayan na hindi nila kailangan ang Diyos, na makakamit nila ang anumang bagay sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. Nakitang Diyos ang kanilang ginagawa at alam niya ang MJ inisip sa kanilang MJ puso. Alam niyang walang makakapigil sa MJ ito para magawa ang anumang nais nilang gawin. At kaya, bumaba ang Diyos at ginulo ang kanilang wika upang hindi na sila makaintindihan. At mula roon, ikinalat sila ang Diyos sa buong mundo. Binigo ang kanilang MJ plano at tinapos ang kanilang ipinagmamalaking proyekto. Ang kuwento ni Nimrod at ang Toreng Babel ay mayaman sa MJ aral para sa atin na ngayon. Ipinakikita nito sa atin ang pangganibang pagmamatas at pagiging sapat sa sarili. Ang pag-isip na mabubuhay tayo nang walang Diyos at makamit ang kadakilan sa pamamagitan ng sarili nating pagsisikap. Ang Proverbs 16:18 ay nagpapalala sa atin na ang kapalaluan ay nauna sa kapahamakan at ang mapagmataas na espiritu ay nauna sa pagkahulog. Maaring si Nimrod ay isang mahusay na pinuno sa paningin ang tao. Ngunit ang kanyang kadakilan ay itinayo sa pundasyon ng pagmamataas at paghihimagsik laban sa Diyos. At tulad ang lahat ng bagay na itinayo sa buhangin, ang kanyang kaharian ay hindi nagtagal magpakailanman. Ngunit marahil ang pinakamahalagang aral mula sa kuwento ni Nimrod ay ang kahalagahan, ang paghahanay ng ating MJ pangarap at ambisyon sa kaluban ng Diyos. Kapag hinahangad natin ang kadakilan para sa ating sarili, kapag sinubukan nating magtayo ang sarili nating MJ kaharian nang hindi isinasalang-alangang MJ layunin ang Diyos, tayo ay nakalaan sa kabiguan at kalituhan, tulad ng MJ tao sa Babel. May plano at layunin ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Binigyan niya tayo ng MJ kakayahan at talento upang magamit para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi sa atin,
Kapag isinuko natin ang ating MGA pangarap sa kanya, kapag hinahangad nating itayo ang ating buhay at ang ating MGA kaharian sa matibay na bato ang kanyang kaluban, makatitiyak tayo na tayo ay nagtatayon gisang bagay na tatagal magpakailanman. Sa kasagsagan enggi kaluwalhatian nito, sa panahon enggi paghahari ni Haring Nabucodonosor, ang Babylonia ay isang lungsod ng MGA kababalaghan, isang testamento sa likas na talino at kasanayan ng tao. Ang aklat ni Daniel ay nagbibigay sa atin ng isang sulyap sa karangyan na ito sa pamamagitan ng MGA Matanghari mismo, na habang naglalakad sa kanyang palasyo, ay bumulalas. Hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo para sa isang maharlikang bahay sa pamamagitan ng aking kapangyarihan at para sa kaluwalhatian ng aking kamahalan? Daniel, Kabanata 4. Talata 30. Ang lungsod ay isang kamanghamanghang arkitektura at engineering. Ang napakalaking pader nito, sabing MGA historiador, ay higit sa 100 talampakan ang taas at sapat na lapad para sa isang cart na hinihilang kabayo upang ganap na maglakbay sa paligid nito. Ang sikat na Hanging Gardens of Babylon, isa sa 7 wonders of the ancient world, ay isang testamento sa kayamanan at karangyaan ang lungsod. Ngunit sa likod ang lahat ng kadakilaan at kagandahang ito, isang pusong idolatria at pagmamataas ang nakatago. Ang MGA Babylonia ay sumamba sa napakaraming MGA Diyos at Diyosa, at ang kanilang hari, si Nabucodonosor, ay hindi eksepsyon. Nakita niya ang kanyang sarili hindi lamang bilang isang makapangyarihang pinuno, kundi bilang isang banal na nilalang na karapat-dapat sambahin at papuri. Ang pagmamataas at pagmamataas sa sarili ay hindi napapansin sa matang Diyos. Sa isang nakakabagabag na panaginip, nakita ni Nabucodonosor ang isang malaking puno na umabot sa langit. Ngunit pinutol at pinutol sa utos ang isang makalanggit na nilalang. Si Daniel, ang propetang Diyos, ay nagbigay kahulugan sa panaginip para sa hari. Binabalaan siya na siya ay mapapahiya at nalaman na ang katastasan ay namamahala sa kaharian ng MGA tao, at ibinibigay ito sa sinumang naisin niya. Daniel, Kabanata 4, Talata 17. At nangyariin nga, si Nebuchadnezzar sa kasagsagan ng kanyang pagmamataas ay tinamaan ng isang mahiwagang sakit na nagpababa sa kanya sa pagiging hayop. Sa lubang 7 taon ay gumagala siya sa parang, kumakain ng damo na parang baka, hanggang sa nakilala niya na ang katastasan ay namamahala sa kaharian ng MGA tao, at ibinibigay ito sa sinumang naisin niya. Daniel, Kabanata 4, versikulo 32. Ang kuwento ni Nabucodonosor at Babylon ay isang makapangyarihang paalalang MGA pangganibang pagmamataas at pagsamba sa MGA Diyos-Diyosan. Kapag nakita natin ang ating sarili bilang sentro ng sansinukob, kapag inilagay natin ang ating tiwala sa sarili nating kapangyarihan at MGA nagawa, itinatagda natin ang ating sarili para sa isang pagkahulog. Gaya ng sabing Kawikaan, 16 na kabanata, 18 bersikulo. Ang kapalaluan ay nauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na espiritu ay nauna sa pagkahulog. Ngunit ang aral ni Nabucodonosor ay nagpapakita rin sa atin na hindi pa huli ang lahat para magsisi at bumaling sa Diyos. Nang sa wakas ay kinilala ang hari ang soberanyang Diyos, nang kanyang purihin at paranggalan ng isa na nabubuhay magpakailanman, ang kanyang katinuan at ang kanyang kaharian ay naibalik. Natutunan niya ang mahirap na paraan na lahat ng kanyang MGA dan ay matuwid at siya ay makapagpapakumbaba sa MGA lumalakad sa kapalaluan. Daniel, Kabanata 4, Talata 37. Ang pagbagsak ng Babylon, isang pangyayari na umalinggaw-nggaw sa paglipas ng MGA siglo, na minarkahan ang pagtatapos ng isang imperyo na tila hindi magagapi. Ang MGA kasulatan sa Biblia ay nagpinta ng isang matingkad na larawan ng makasaysayang sandali na ito. Isang patutu sa paghatol ang Diyos sa pagmamataas ang tao at isang paalalang kapalaran na naghihintay sa MGA lumalaban sa haring MGA hari. Nagsimula ang kuwento kay Belshazzar, ang huling haring Babylon, isang lalaking kasing yabang at mapanghamon gaya ang hinalinhan niya, si Nebuchadnezzar. Sa isang nakamamatay na gabi, si Belshazzar ay nagbigay ng isang malaking piging para sa 1,000 kanyang MGA maharlika. At sa isang gawang pinakamataas na pagsuway, inutusan ang MGA ginto at pilak na kopa na kinuhan kanyang ama, si Nabucodonosor mula sa templo sa Jerusalem. Lasing sa alak,
Nilapastanggan nila ang MGA sagradong kagamitang ito. Ginamit ang MGA ito upang inumin at purihin ang kanilang MGA Diyos na ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Ito ay isang gawaang kalapastangganan at kalapastangganan isang direktang panunuya sa Diyos ang Israel. Nagunit ang tugon ng Diyos ay mabilis at nakakatakot. Biglang lumitaw ang MGA daliring kamayang tao at nagsimulang magsulat sa plaster ng dingding. Malapit sa chandelier, sa palasyo ang hari. Pinagmasdan ng hari ang kamay habang sumusulat ito. At ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Ang kanyang MGA tuhod ay magkadikit. At ang kanyang media binti ay bumigay sa ilalim niya. Daniel, Kabanata 5, MGA talutodi sa hanggang 6. Desperado para sa isang interpretasyon, tinawag ni Belshazzar ang kanyang MGA pantas at mangguhula. Nanangganga kung MGA dakilang karangalan sa sinumang makakaunawasan na kasulat. Ang gunit wala ni isa sa kanila ang makakaya, na iniwan ang hari na lalo pang natakot. Noon nalalang reyna si Daniel, ang propeta na naglingkod kay Nabucodonosor ng buong katapatan at nasa kanya ang espiritun MGA banal na Diyos. Dinala sa harap ng hari, hindi nakit si Daniel ang MGA panggakong kayamanan at kapangyarihan. Sa halip, buong tapang niyang sinaway si Belshazzar dahil sa kanyang pagmamataas at pagsamba sa MGA Diyos-Diyosan na nagpapaalala sa kanya kung paano napahiya si Nabucodonosor hanggang sa nakilala niya na ang katastasang Diyos ang namamahala sa lahat ng kaharian ng sangkatauhan. Daniel Kabanata 5 MGA talata 18 hanggang 23. At pagkatapos ay inihayag ni Daniel ang interpretasyon ng MGA mahiwagang salita. Mene, binilanggang Diyos ang MGA arawang iyong paghahari at tinapos ang MGA ito. Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at natagpuang kulang. Parsin, ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa MGA Medo at Persian. Daniel, Kabanata 5, MGA talutod 26 hanggang 28. Nang gabiring iyon, natupad ang hula. Sinakop ni Ciro, ang dakilang haring Persia, ang lunsod at pinatay si Belshazzar, ang makapangyarihang imperyong Babylonia, na tila napakatiwasay sa kanyang kaluwalhatian at lakas, ay gumuho tulad ng isang sandcastle bago ang hindi maiwasang pag-agos ang banal na paghatol. Ang pagbagsak ng Babylon ay isang kuwento na umalinggaw-nggaw sa MGA panahon, isang mapanlinlang na palala na walang kaharian ng nagtao, gano man kalaki o kalakas, ang makatatayo kapag ito ay sumasalungat sa Diyos. Gaya ang ipinahayag ng salmista. Maliban na itinayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhan ang nagsisigawan nito. Ito ay isang aral na nakikita nating paulit-ulit sa buong banal na kasulatan at sa buong kasaysayan. Ang MGA Imperyo ay tumataas at bumagsak. Ang MGA Hari at Reyna ay dumarating at umalis. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Gaya ang sinabi ni Daniel kay Nebuchadnezzar, ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan, at ang kanyang kaharian ay nananatili sa salit-salinlahi. Daniel 4 na kabanata talatang 3. Ngunit ang pagbagsak ng Babylonia ay nagdadala rin ng mensaheng pag-asa. Dahil kasunod ang pangyayaring ito na ang bayan ng Diyos na ipinatapon sa Babylonia, sa wakas ay pinalaya upang bumalik sa Jerusalem at muling itayo ang templo. Ginamit ng Diyos maging ang pagbagsak ng masamang imperyo na ito upang matupad ang kanyang MGA pangako at layunin. At iyon ang kagandahan at misteryong soberanyang Diyos. Magagamit niya kahit ang pinakamadilim at hindi malamang na MGA pangyayari para magdala ang pagtubos at pagpapanumbalik. Siya ang Diyos na gumagawang lahat ng bagay na magkakasama para sa ikabubuting MGA umibig sa Kanya. Para sa MGA tinawag ayon sa Kanyang layunin. MGA taga Roma, Kabanata 8, versikulo 28. Kaya ano ang aral para sa atin na gayon? Marahil ito ay, sa isang mundo kung saan ang MGA Imperyo ay tumatas at bumabagsak pa rin. Kung saan ang MGA halaga at katotohanan ay tila patuloy na nagbabago. Kailangan nating alalahanin kung saan namamalagi ang ating tunay na seguridad at pag-asa. Hindi sa makalupang MGA hari o kaharian, hindi sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa hindi nagbabagong Diyos na ang kaharian ay walang hanggan at ang MGA pangako ay hindi nabibigo. Gayang inihula ni Jeremias tungkol sa pagbagsak ng Babylonia. Panginoong Diyos,
Narito ginawa mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na bisig. Walang bagay na napakahirap para sa iyo. Jeremias, Kabanata 32, Talatang 17. Hayaan itong medjing aming pagtatapat at aming pagtitiwala. Anuman ang MGA kawalang katiyakan at hamon na iting kinakaharap. Naway medjing tapat tayo, tulad ni Daniel, na naglilingkod sa eting Diyos ng walang takot. Batid na hawak niya ang hinaharap sa kanyang MGA kamay. At habang pinag-isipan natin ang pagbagsak ng Babylon, naway umasa rin tayo sa makalanggit na lungsod na ang tagapagtayo at lumikha ay ang Diyos, kung saan walang luha, walang pagdurusa, walang kasalanan o aninon kapalaluan ang makapapasok kailanman. Ito ang ating pag-asa, ito ang ating pamana kay Kristo. Hindi isang Babylonia na ginto at pilak, kundi isang Jerusalem ang walang hanggang kaluwalhatian, kung saan tayo maghahari kasama niya magpakailanman. Pagnilayan na gayon, saan mo inilagay ang iyong tiwala? Sa kumukupas na kaharian ng mundong ito, o sa walang hanggang kaharian ng Diyos? Naway tayo, tulad ni Apostol Pablo, ay magsabi ng may pagtitiwala, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, na do'y hinihintay din natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. MGA taga Filipos, Kabanata 3, versikulo 20. Babylon, isang lungsod na bumanggon mula sa MGA pahina ang kasaysayan tungo sa MGA propesya ang hinaharap. Isang simbolo na lumalampas sa panahon at espasyo upang makipag-usap sa atin ngayon ng may pagkapurahan at kaugnayan na walang kulang sa kahanga-hanga. Sa Aklat ng Apokalipsis, sa MGA Kabanata 17 at 18 kabanata, makikita natin ang isang matingkad at nakakabagabag na panggitain nitong huling araw na Babylonia. Isang lungsod na sumasaklaw sa lahat ng bagay na sumasalungat sa Diyos at sa kanyang MGA tao. Si Juan, ang apostol na ipinatapon sa isla ng Patmos, ang ating gabay sa makahulang paglalakbay na ito. Sinabi niya sa atin ang tungkol sa isang panggitain na mayroon siya, tungkol sa isang babaeng nakaupo sa isang iskarlata na hayop, puno ang MGA panggalan ang lapastanggan sa Diyos. Ang babae ay nakadamit ng kulay ube at pula, pinalamutian ang ginto at MGA mahalagang bato at MGA perlas. Hawak sa kanyang kamay ang isang gintong tasa na puno ang MGA kasuklam-suklam at ang duming kanyang pakikiapid. At sa kanyang no ay nakasulat ang isang panggalan. Misteryo, Babylonia na dakila, ang inang MGA pakikiapid at MGA kasuklam-suklam sa lupa. Apokalipsis, Kabanata 17, MGA versikulo 3-5. Ito ang huling panahong Babylon, isang pandaigdigang sistema ng idolatria at katiwalian, en kayamanan at pagnanasa, na umakit sa MGA bansa sa pamamagitan ng MGA tukso at kasiyahan nito. Ito ay isang lungsod na lasing sa dugong MGA banal at sa dugong MGA saksi ni Jesus. Isang walang humpay na mangusig sa MGA tao ang Diyos. Apokalipsis Kabanata 17, versikulo 6. Ngunit ano ang kinalaman ng panggitaing ito sa atin na gayon? Higit piya sa maisip natin. Dahil kahit na ang Babylon ng Apokalipsis ay isang kaganapan sa hinaharap, ang espiritu nito ay kumikilos na sa mundo kahit na ngayon. Ito ay ang diwang isang kultura na lumuluwalhati sa kasiyahan kaysa sa kabanalan, kayamanan sa pagkabukas palad, kapangyarihan sa paglilingkod. Ito ang diwang isang lipunan na nagsasabing, "Ako nga, at walang iba liban sa akin." Isaias, Kabanata 47, versikulo 8. At ang tukso para sa atin bilang MGA Kristiyano ay makisali sa sistemang iyon upang italaga ang ating sarili sa MGA halaga at gawain nito sa paghahanap ng tagumpay, seguridad o pagtanggap. Ito ay ang tukso na sambahin ang sangnilikha sa halip na ang lumikha, na ilagay ang ating pananampalataya at pag-asa sa MGA bagay na nakikita kaysa sa MGA bagay na walang hanggan. Ngunit ang panawagan ng Diyos sa kaniyang bayan ay malinaw. Lumabas kayo sa kanya bayan ko upang hindi kayo maging bahaging kanyang MGA kasalanan at huwag kayong makibahagi sa kanyang MGA salot. Pahayag 18 kabanata, 4 na talata. Ito ay isang tawag na ihiwalay, medjing banal, upang medjing liwanag sa mundong kadiliman. Gayunpaman, kahit na nagsisikap tayong mamuhay sa buhay na ito ang kabanalan, maaari tayong humarap sa pag-usig at pagsalunggat. Ang Babylon,
Ang Apokalipsis ay inilarawan bilang lising sa dugo ng MG banal. Apokalipsis Kabanata 17, versikulo 6. Sa buong kasaysayan, ang MG taong Diyos ay nahaharap sa pagdurusa at pagkamartir para sa kanilang pananampalataya. At sinasabi sa atin ang Biblia na ang pag-usig na ito ay tataas lamang habang papalapit tayo sa katapusan ang panahon. Ngunit kahit sa gitna ang pagsubok, mayroon tayong pag-asa. Babagsak ang Babilonia. Ang pagkawasak nito ay tiyak at magiging ganap. Ang dakilang Babilonia ay bumagsak. Ang dakilang Babilonia ay bumagsak. Ang sabing anghel sa 18 kabanata, 2 talata. At sa kanyang pagbagsak ay darating ang huling pagpapalayang bayan ng Diyos, ang paghihiganting lahat ng dugong MG martir, at ang pagtatatagang walang hanggang kaharian ni Kristo. Ito ang dahilan kung bakit kahit ngayon, tinawag tayong mamuhay ng nakatutok ang ating MG mata sa pag-asa sa hinaharap, upang hayang hubugin nito ang ating MG prioridad at ang ating MG halaga sa kasalukuyan. Gaya ang ipinapalala sa atin ni Pablo sa Colosas, Kabanata 3, 2 talata. Ituon ninyo ang inyong MG pag-isip sa MG bagay sa itaas, hindi sa MG bagay sa lupa. Ang pamumuhay na may ganitong walang hanggang pananaw ay hindi laging madali. Nanggangailangan ito ang pananampalataya, lakas ng loob, at hindi natitinag na pangako sa katotohanan ng Diyos. Ngunit ito ang landas ng tunay na buhay, tunay na kagalakan at tunay na kalayaan. Kaya ano ang iyong Babylon na gayon? Ano ang sistema o tukso na naglalayong akitin ka mula sa dalisay na debosyon kay Kristo? Naway matukoy natin sa tulong ng banal na espiritu ang MGA impluensyang ito sa ating buhay at tulad ng MGA taong Diyos sa Apokalipsis, lumabas sa kanila na hindi nakikibahagi sa kanilang MGA kasalanan. Ngayon, dalhin natin ang MGA sinaw ng katotohanan ito sa ating kasalukuyang katotohanan. Paano nangkop sa atin na gayon ang MGA kuwento ni Nimrod, Nebuchadnezzar at Babylon sa ika-21 siglo? Ano ang kaugnayan ng MGA ulat na ito sa Biblia para sa ating buhay, sa ating MGA hamon at sa ating pangaraw-araw na pagpili? Nakikita mo, bagamat tayo ay nabubuhay sa ibang-iba na panahon, na may MGA pagsulong sa teknolohiya at MGA pagbabago sa lipunan na hindi kailanman naisip ang MGA sinonang Babylonians, ang kalagayan ng tao ay nananatiling pareho. Tinutukso piya rin tayo ang pagmamataas, ang pagiging makasarili, ang paghahanap ng kapangyarihan at kasiyahan higit sa lahat. Naakit piya rin tayo sa mapanggakit na kinangang MGA kaharian ang mundong ito, meding ang larangan ng material na tagumpay, katayuan sa lipunan, kagyat na kasiyahan. At kung panong tinawag, ang Diyos ang kanyang bayan palabas, ang Babylon nung panahon ni Jeremias, tinatawag pa rin niya tayon gayon na maging isang hiwalay na bayan, isang banal na bayan, isang bayan na ang pagkamamamayan ay nasa langit. Filipos, Kabanata 3, versikulo 20. Tinatawag niya tayong maging liwanag sa mundong kadiliman, upang mamuhay ayon sa kaniyang kaharian at sa kaniyang MG halaga, hindi sa MG halagang lumilipas na mundong ito. Ngunit maging tapat tayo, hindi ito madali. Ito ay isang pangaraw-araw na labanan, isang sandali sa sandali na pagpipilian. Dahil ang paghilang Babylon ay hindi lamang sa ating paligid, ito ay nasa loob natin. Gayang sinabi ni Pablo sa Roma, Kabanata 7, versikulo 23, datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking MG sangkap, na nakikipaglaban sa kautusan ng aking pag-isip, at nagbibigkis sa akin sa ilalim ang kautusan ng kasalanan na nasa aking MG sangkap. Ito ay ang labanan sa pagitan ng laman at ang espiritu, sa pagitan ng lumang tao at ang bagong tao kay Kristo. At ito ay isang labanan na hindi natin mapanalunan sa sarili nating lakas. Kailangan natin ang biyayang Diyos, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na kumikilo sa loob natin, na binabago tayo mula sa loob palabas. At iyon ay nagsisimula sa isang pangunahing pagpili. Ano o sino ang ating pagtitiwalaan? Sa sarili nating MG mapagkukunan, kasanayan, koneksyon, o sa makapangyarihang Diyos na lumikhang langit at lupa, na may hawakang sansinukob sa kaniyang MG kamay. Kinailangan ni Nabucodonosor na matutunan ang aral na ito sa mahirap na paraan, sa kataas-taasan ng kaniyang kapangyarihan at kaluwalhatian.
Ipinagmalaki niya. Hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo para sa isang maharlikang bahay sa pamamagitan ng aking makapangyarihang kapangyarihan at para sa kaluwalhatian ng aking kamahalan? Daniel, Kabanata 4, Talata 30. Ngunit pinakumbaba ng Diyos si Nabucodonosor, kinuha mula sa kanya ang kanyang kaharian at ang kanyang katinuan, hanggang sa nakilala niya na ang kataas-taasan ay namamahala sa kaharian ng MG tao at ibinibigay ito sa sinumang naisin niya. Daniel Kabanata 4, versikulo 17. Naway matuto tayo mula sa halimbawa ni Nabucodonosor at piliin ang kapakumbabaan kaysa pagmamataas, pag-asa sa Diyos kaysa sa sarili. Naway tayo gayang panalangin ni Solomon ay magkaroon ng isang maunawaing puso upang makilala ang pagitan ng mabuti at masama. MG Unang Hari, Kabanata 3, Talata 9. At nawa, gayang itinuro ni Jesus, hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, na nagtitiwala na ang lahat ng iba pang MG bagay ay idaragdag sa atin. Mateo Kabanata 6, Talata 33. Dahil narito ang katotohanan, lahat ng bagay sa mundong ito ay pansamantala. Ang MG kaharian ay bumanggon at bumagsak. Ang MG kayamanan ay dumarating at umalis. Ang kalusugan at lakas sa kalaunan ay nabigo. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan. Ang kaniyang MG halaga, kaniyang MG pangako, kaniyang pag-ibig, at kaniyang katotohanan ay nananatili magpakailanman. Sa kaharian na ito makikita natin ang ating tunay na pagkakakilanlan, ang ating tunay na layunin, ang ating tunay na seguridad. Hindi sa MG lumilipas na bagay ang mundong ito, kundi sa MG walang hanggang katotohanan ng mundong darating. Kaya naman, habang tinatahak natin ang MG hamon at tukso ang buhay sa modernong Babylon na ito, naway ituon natin ang ating MG mata kay Jesus, ang may akda at nagtatapos ang ating pananampalataya. MG Hebreo, Kabanata 12, 2 talata. Naway gayang ipinayo ni Pablo, gawin natin ang lahat para sa ikaluluwalhating Diyos. Unang MG taga Korinto, Kabanata 10, Talata 31. At naway pilin natin, araw-araw, sandali, mamuhay ayon sa Espiritu, hindi sa laman. Hindi ito palaging magiging madali. Magkakaroon ng MG pakikibaka. Magkakaroon ng MG pagkatisod. May MG araw na ang paghilang Babylon ay tila halos hindi mapaglabanan. Ngunit taglay natin ang panggakong ito. Ang Diyos ay tapat na hindi magpapahintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Ngunit kasama ang tukso ay gagawa rin siyang paraan ng pagtakas upang ito'y inyong matis. Unang MG taga Korinto, 10 Kabanata 13 talata. Kaya kumapit kang mahigpit, magtiwala lang, at tandaan, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Ang ating hari ay ang haring MG hari at ang Panginoon ang MG Panginoon. At malapit na siyang babalik upang itatag ang kanyang walang hanggang kaharian. Hanggang sa panahong iyon, naway mamuhay tayo bilang MG mamamayan ng kaharian na iyon, nagniningning bilang MG liwanag sa mundon kadiliman, na nagbabahaging pag-ibig at katotohanan ni Kristo sa lahat ng ating nakakasalamuha, sapagkat iyon ang pinakadakilang aplikasyon sa lahat. Ang pagiging MG kamay at pa ni Jesus, na nagdadalang pag-asa at pagpapagaling ang kaniyang kaharian sa isang mundong lubhang nanggangailangan nito. Kaya ano ang iyong susunod na hakbang? Paano ka, ngayon, ay magsisimulang mamuhay ng higit na lubusan bilang isang mamamayan ng kaharian ng Diyos? Marahil ito ay isang ugali na kailangan mong sirain, isang relasyon na kailangan mong ibalik, isang hakbang ang pananampalataya na kailangan mong gawin. Ano man ito, alamin na hindi ka nag-isa. Ang parehong Diyos na tapat kay Daniel sa Babylonia, na umalalay sa MG taong Israel sa pagkatapon, na bumuhay kay Jesus mula sa MG patay. Ang parehong Diyos na ito ay kasama mo. At siya ay may kakayahang gumawang walang hanggan higit sa lahat ng ating hinihiling o inisip. MG taga Efeso, Kabanata 3, versikulo 20. Kaya sumama ka sa Diyos, mabuhay para sa Kanya, at mangyari nawa ang Kanyang kaluban, sa lupa gayang sa langit. Huwag palampasin ang aming MG paparating na video, kung saan patuloy naming tinutuklas kung paano ilalapat ang walang hanggang katotohanan ng salitang Diyos sa MG katotohanan ng ating pangaraw-araw na buhay. Mag-subscribe sa channel
Ayon ang MGA notification at ibahagi ang MGA video na ito sa MGA Mahal Mo. Sama-sama marinating hikayatin ang isa't isa na mamuhay bilang MGA mamamayan ng kaharian para sa ikaluluwalhati ng Diyos at sa ikabubuti ang kanyang bayan. Pagpalain at ingatan ka ang Panginoon. Paliwanagin nawa ang Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at kahabagan ka. Naway itaas ang Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. MGA bilang Kabanata 6, MGA talata 24 hanggang 26. Hanggang sa muli.